Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Araw ng Palaspas ipinagdiwang ng mga Katoliko. Code White Alert ipinatupad ng DOH para sa Holy Week. 6.5 milyong pasahero inaasahang dumagsa sa mga paliparan sa bansa ngayong Holy Week. NAIA, handa na sa dagsang pasahero ngayong Semana Santa. Paglipat ng BARM elections, hakbang sa matatag na pagbabago ayon sa OPAPRU. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, dumagsa ang mga nananampalataya sa mga simbahan upang pagdiwang ang Palm Sunday na hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Bitbit ang mga palaspas, ginunita ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem ayon sa tradisyong Kristiyano. Ayon sa mga lider ng simbahan, sumisimbolo ito ng papuri, ngunit kasabay rin ng paggunita sa darating na paghihirap ni Kristo. Sa Pilipinas, tampok ang paggamit ng palaspas mula sa dahon ng niyog bilang bahagi ng lokal na tradisyon ng pananampalataya. Kaugnay nito, nakiisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino sa pagpapahalaga sa Semana Santa. Sa isang mensahe na inilabas ng opisina ng Pangulo, nakasaad ng habang tayo ay nagninilay-nilay sa naging sakripisyo ng ating Panginoon, sana ay muli nating isabuhay ang ating pangako na magmahal ng malalim, maglingkod ng tapat at mas maging matatag sa pananampalataya kahit nasa gitna ng pagsubok. Dagdag pa rito na sana ay maging patuloy na inspirasyon ang halimbawa ni Jesus na harapin ang pagsubok ng may pagpapakumbaba, tiyaga at pag-asa. Hiling din ng Pangulo na nawa ay patatagin ng mahal na araw ang ating paninindigan bilang isang bansa na ginagampayan ng pananampalataya. Samantala, naglabas din si Vice Presidente Sara Duterte ng pahayag kung saan kanyang sinabi na ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa paglilingkod sa kapwa. Ang Semana Santa ay isang sagradong bahagi ng ating pagka-Pilipino. Ito ay panahon ng pagdinilay ng dakilang sakripisyo ng Panginoon. Isang pag-aalay ng sarili na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa paglilingkod sa kapwa. Ang katahimikan ng mga araw na ito ay nagbibigay daan sa tapat na pagsusuri ng ating mga mithiin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating bansa. Kinikilala natin ang sakripisyo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFWs sa Middle East. Sa gitna ng kaguluhan, hinihiling natin ang kanilang kaligtasan. Sila ay mga buhay na halimbawa ng sakripisyo at hinihiling natin ang kapayapaan sa kanilang kinalalagyan. Sa panahong ito ng Kwaresma, isapuso natin ang kapakanan ng ating bansa. Idalangin natin ang isang lipunang pinatatakbo ng katotohanan, katarungan at tapat na malasakit. Naway magsilbing inspirasyon ang aral ng sakripisyo ni Jesus upang tayo ay magkaisa para sa isang matatag at maunlad na Pilipinas. Sa ibang balita, ipinatupad ng Department of Health o DOH ang Code White Alert simula ngayong Lunes para sa Holy Week. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-standby 24/7 ang mga DOH Hospital at Health Emergency Team upang tumugon sa mga aksidente sa kalsada, injury at iba pang emergencies hanggang sa susunod na Lunes. Kasabay nito, paalala ng DOH sa publiko maliban sa may mga medical condition, manatiling hydrated at uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig sa isang araw ngayong panahon ng tag-init. Maaari rin kumontak sa Nationwide Emergency Number 911 para sa mga mangangailangan ng tulong.
Para sa ating ulat panahon, patuloy na iiral ang easterlies ng 2 hanggang 3 araw na makakaapekto sa panahon sa Visayas at Mindanao. Bunsod nito, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon kung saan inaasahan ding pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro, Dagupan City, Pangasinan, Lagranya, sa Carlota Negros Occidental, Zamboanga City at Cotabato City. Habang nakakaapekto rin ang ridge o extension ng high pressure area na nagdudulot ng mainit na panahon sa Northern Luzon. Kasabay nito, may tsansa ring makaranas ang buong bansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Susunod sa News Force. Paglipat ng BARM elections, hakbang sa matatag na pagbabago ayon sa OPAPRO. NAIA handa na sa dagsang pasahero ngayong Semana Santa. 6.2 milyong pasahero inaasahang dumagsa sa mga paliparan ngayong Holy Week. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.